Bakit karamihan sa mga bumibili ng ibon, pinipili ang mura kaysa kalidad na ibon? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. So mag-reaction video muna tayo mga kahabi regarding sa mga bakit pinipili natin yung mura na mga ibon kaysa mga quality o yung mga dekalidad ng mga ibon. Ano-ano nga ba yung mga nagiging dahilan? Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan kayo or gusto nyo yung mga ganitong content regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng maliit na pabor lang kahabi na paki-subscribe po yung ating YouTube channel at maraming salamat po. So, ang tatalakayin natin mga kahabi ay yung bakit karamihan sa mga bumibili ng ibon pinipili yung mura. Unang-una, para makatipid sa presyo. Sino pa naman ang ayaw ng mura? Diba mga kahabi? Mura na, di kalidad pa, o di mas mainam sa atin. So yun talaga ang hinahanap ng tao. Kaya presyo na mura ang hinahanap para makatipid at maganda ang quality, kung maganda pa ang quality. So yun talaga ang hahanapin ng tao. So pangalawa, kulang sa budget. So pag kulang tayo sa budget, so ang hahanapin talaga natin yung mababa. So depende kasi yan kahabi, sa totoo lang depende yan sa mga breeder or mga seller, sa mga nag-aalaga. Hindi tayo pwede magbigay ng SRP or suggested retail price ng isang ibon. So, kung sino yung nag-aalaga, siya yung may karapatan ng magpresyo ng kanyang ibon. So, yun po ang dahilan kung bakit bumababa ang presyo ng ibon. Dahil sa breeder at sa pangangailangan din ng nagbebenta. So, yung pangatlo, yung naghahanap ng budget meal. So yun po, kadalasan sa social media, yun lagi ang hinahanap, yung budget meal na ibon. Ngunit ang dami niyang hinahanap na karakteristik ng ibon, tapos budget meal lang pala ang presyo na gusto niya. So yun po ang medyo nakakasakit ng kalooban doon sa mga nag-aalaga na ibinibigay laman lahat ng pangangailangan ng ibon. So nangangapital si breeder. Ngunit yung iba nating mga kahabi na ibinababa talaga ang presyo. So yun ang talagang tinatangkilik ng mga tao. Paski ako naman gusto ko yung mura di ba? Hindi naman tayo bibili ng mahal Alam naman nating mayroong nagbebenta ng mura. Ngunit ito ay nakakaapekto sa industriya ng mag-iibon. Yun nga po ang nakakalungkot. Tapos, yung iba naghihintay sa rush sale. So, yun ang mga inaabangan ng mga mamimili. Yung mga nangangailangan ng pera ng mga breeder ay napipilitan silang i-rush sale. So, bagsak presyo na ang kanilang mga ibon dahil sa pangangailangan ng mga seller or breeder. Tapos, yung nag-aabang sa mga nagkikwit sa pag-iibon. Yun, isa rin yun sa pinipili ang mura. So, nag-aabang sila ng mga kahabi natin na magkikwit sa pag-iibon dahil sa pagbaba ng presyo. So, yun ang karamihan na inaabangan ng mga tao sa pagbili ng ibon. Kaya pinipili yung mura. Hindi na nila tinitingnan yung kalidad ng ibon, yung quality, yung ganda. Bagkos doon na sila nakatingin sa presyo ng ibon. Tapos yung iba nating mga kahabi, tatawad ng sagad para maka-jackpot. So yun ang inaano rin natin sa social media. Kaya ang presyo ng mga ibon na ngayon ay bumababa dahil sa tawad ng mga or sa pagtawad ng mga buyer sa mag-iibon. So dapat ini-explain din natin sa kanila kung bakit nga ba ganyan ang presyohan ng ibon. Ngunit hindi naman natin masisisi
yung mga nagbebenta or nagbibigay ng presyo na gusto na buyer. Dahil meron din silang pangangailangan. Ang sabi nga ng iba, pambili lang ng patuka. Pero mo, yung ibon, halos kapresyo na ng patuka na lang. Kaya gano'n na lang ang pagbebenta ng ibon at gano'n din yung pagbili ng ibon. Ibinebenta para pambili ng patuka. Yung pa, nakapost doon, ibon, pambili para sa pambili ng patuka. O gano'n na lang ba ang halaga ng presyo ng ibon sa ngayon? At last but not the least, ito yung supply and demand. So, maraming supply ng mga ibon at kukunti ang demand, kaya bumababa ang presyo ng ibon. Kaya yun ang pinipili ng mga tao dahil sa murang presyo ng mga ibon. The over supply, tapos kukunti naman ang nagdi-demand. Kaya pababaan na ngayon ng presyo. Kahit sabihin natin na pamahal ng pamahal ang presyo ng mga feeds, prutas, gulay, vitamins at accessories, hindi naman yan bumababa pataas ng pataas. Ngunit ang inalagaan nating presyo, ang inalagaan nating ibon, pababa naman ng pababa. So hanggang saan tayo aabot sa ganitong larangan ng pag-iibon? So yun po, reaction video lamang po ito mga kahabi sa nakikita natin sa social media na ang mga presyuhan ay pababa ng pababa. Kaya ang tanong natin, bakit karamihan sa mga bumibili ng ibon pinipili ang mura? Dahil sinasamantala rin nila yung mga breeder, yung mga seller na napipilitan ibaba ang presyo. So, ganun din ang mga komento ng ating kahabi na si Shen Alerta. Sa dami na nag-aalaga at sa dami ng nagbebenta, babagsak ang presyo, lalo na walang papel ang breeder. Pero kung maghihigpit ang ahensya at sisiguraduhin na ang lahat ng breeder may papel, tiyak tataas ang presyo ng mga ibon. So yun po, shoutout po sa iyo, Shen Alerta. So isa rin po yung dahilan dahil sa dami ng nag-aalaga at nagbebenta, tapos wala pang iba, yung ibang breeder natin, wala pang mga document, wala pang mga papers, kaya bagsak talaga ang presyo ng mga ibon. Hindi tulad ng mga may papel ay talagang standard ang presyohan. Kaya syempre, naapektuhan din yung may mga papel na mga breeder na nagbebenta dahil na-over sila nung mga walang permit. Kaya bumababa ang presyo ng ibon. So ganun din yung komento ng ating kahabi ni si Mark de los Reyes. Pamura ng pamura bentahan ng ibon like Indian ringneck, San Conyor, GCC, etc. Mukhang matutulad sa Alps na super bagsak presyo, lugi sa pagkain. Yes po, tama po kayo, kahabi Mark de los Reyes. So kaya nga po, marami na tayong mga kahabi na nagkikwit at lumilipat na sa mga medium at large bird na, dahil ang Alps 1 ay talagang sumadsad ang presyo. Hindi tulad ng mga 2010, 2005, napakaganda ng presyohan ng Alps. Lalo na yung naglabasan yung mga opalin, napakaganda ng mga presyo. Pero ngayon, halos kapresyo na lang ng mga normal, yung mga high mutation. Kaya hindi ako naniniwala na high mutation at mayroong low mutation sa larangan ng ibon Ang batayan dyan, presyo Di ba mga kahabi? Hindi sa high mutation High mutation noon, pero ngayon, ano na? Low mutation na ba tawag sa kanila? Hindi naman nagbago ang mutation Ang nagbago lang yung presyo. So, sa presyo tayo tumingin, hindi sa mutation. Di ba mga kahabi? So, yun lang po yung ating reaction sa ating topic sa ngayon.
At ganun din po si Kahabi Mark O. Santos. Mga ganyang buy and sell, bibili nila ng mura, bebenta ng mahal. So yun din po, yung mga tinatawag na middleman, maghahanap ng mga bultuhang pamimili at sasagarin ang presyo ng napakamura. Kaya gano'n na lang na ang mga kahabi natin na ibibigay naman yung presyo mura. Sasabihin naman nila, marami namang kukunin. Di ba? Bultuhan naman, babawi na lang tayo sa susunod dahil magbi-breed naman ulit tayo. Kaya doon bumabagsak ang presyo ng mga presyo ng mga ibon. At ganoon din po yung pangalawang komento ni Kahabi Mark De Los Reyes. Magpatuloy sa ganyan, babagsak ang industriya ng pag-ibon. Hindi po mangyayari na mangyari iyan, Kahabi. Posibilidad na mangyari iyan na babagsak ang industriya ng pag-iibon dahil sa ganitong pababaan na ng presyo. Dahil lalo na ngayon sa social media, napakadali na mag-post, napakadali na mag-presyo, napakadali ng kausap. Kaya minsan si buyer na ang nasusunod hindi na si breeder or si seller. Kung magkano na lang ipresyo ni buyer na ibibigay na ng tuluyan ni breeder. Bakit? Dahil ang gusto natin sa mga breeder, ang mga seller ay kumita. Wala na sa atin yung passion. Wala na sa atin yung pagmamahal sa ibon. Wala na sa atin yung hobbyist. Wala na sa atin yung hobby. Ang sa atin, kumita Kumita lang tayo, di bali na mababa presyo. Magbi-breed na lang uli ako. Di ba? Yun ang nagiging mindset Tapos ipopost natin, salamat sa pagbili. Salamat sa pag-buy. Post ng post, marami siyang naibebenta. So hindi niya alam ng mga nakikita naman na iba, uy, mabenta yung si breeder. Hindi nila alam na napakamura ng ibinebenta. Mayroon lang maipost. At saludo ako sa mga kahabi na talagang naniniwala at naninindigan sila sa kanilang mga alaga. Dahil binibigyan nila ng magagandang mga vitamina, supplement, pagkain, hindi nila tinitipid. So, kung ano yung presyo nila, buy it or not to buy, bilhin nyo o hindi nila ibibigay sa gusto nilang presyo. Yun ang magandang breeder. Yun ang magandang bigyan ng atensyon, bigyan ng kredibilidad. Saludo tayo sa mga ganyang mga ka-breeder natin, mga kahabi natin na meron paninindigan sa presyo ng ibon. Bilhin man o hindi, bahala ang buyer. Basta may sariling presyo yung breeder. Kung hindi mabibili, keep it. Yan, posibilidad na hindi babagsak ang industriya ng pag-iibon dahil meron tayong paninindigan. As a avian keeper, as a breeder, as a seller, dapat naayon sa presyo na gusto natin dahil may sakripisyo tayong ipinaglalaan sa mga alaga natin. So, murang binili, malaunan ay mamumura mo rin. So, yun po yung mga komento ng ating mga kahabi. Sa ating pag-aalaga, dapat naglalaan ng tamang gastusin. Dapat hindi tinitipid. Yan ang maganda, kahabi. Kung tayo ay sa pag-aalaga natin, dapat tamang gastusin, tamang halaga, tamang budget. Hindi natin titipirin. Dilalaga natin yan Hindi pwede yung mura nating binili, titipirin sa pag-aalaga, tapos pero ang hangad natin, malaki ang pagkakakitaan. So hindi naman sa ganyan sana. Sa mahalin din sana natin ang ibon. So iba kasi profit lang ang gusto. Bibili ng mura, papakainin ng titipirin ng ibon, tapos bibenta ng mahal or mura din para magkaroon lang ng ganansya or profit. Sana mahalin din natin ang mga ibon. Bigyan din natin sila ng value. Bigyan din na sila natin ng pangangalaga. Kung di ka handang gumastos, huwag ka nang mag-alaga.
Dahil hindi ang ibon dapat magpakain sa'yo. Ikaw o tayo ang dapat magpapakain sa ibon. Hindi ang ibon ang bubuhay sa atin. Tayo ang bubuhay sa ibon. Yun po ang sana bigyan natin ng pananaw mga kahabi. Kaya kung bakit karamihan sa mga bumibili ng ibon, pinipili ang mura. Hindi natitingnan yung kalidad ng ibon. So, sa paghahanap ng proven bear, budget meal, yung pa ang gusto. Proven bear, pero budget meal. Hinahanap lahat ng good qualities, tapos pepresyohan ng mura. Tapos, magrereklamo bakit bumababa ang presyo ng ibon. So, yun po mga kahabi. So, reaction lang tayo sa mga nangyayari sa ating bilang isang buhay mag-ibon. So, hope mga kahabi, meron tayong mga idea or pananaw or komento sa ating talakayan regarding sa kung bakit karamihan sa mga bumibili ng ibon pinipili yung mura kaysa kalidad ng ibon. May kanya ka tayong rason, may kanya ka tayong dahilan kung bakit natin hinahanap talaga ang mababang presyo ng ibon. Dahil ang gusto natin kumita. Ang gusto natin mabalik agad yung ROI o Return of Investment. Sa larangan ng pag-ibon mga kahabi, unahin dapat natin yung hobbyist, libangan, at yung pagmamahal sa pag-aalaga ng ibon. Dapat doon tayo nakatingin. To be palo na lang yung profit. To be palo na lang yung kitaan. Dapat nandun yung passion natin sa pag-aalaga. Dapat doon tayo tumingin. Ngunit, kanya-kanya tayong ika nga, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang reaction, kanya-kanyang plano sa pag-aalaga ng buhay. Kaya hindi po natin masisisi ang iba nating mga mag-ibon kung bakit ganyan na lang ang pagpresyo ng ibon. Ngunit sa dulo, magsisisihan tayo bakit bumababa ang presyo ng pag-ibon. Huwag mga kahabi, meron tayong mga konti man lang na natutunan or idea na napulot dito sa ating talakayan, sa ating reaction video sa kung bakit karamihan sa mga bumibili ng ibon pinipili ang mura kaysa dekalidad ng ibon o yung quality ng ibon. Maganda ang buhay pag meron tayong mga natututunan sa larangan ng pag-aalaga ng ibon. Sana, hopefully one of these days, maibalik natin yung industriya ng pag-ibon na matagumpay, matatag at hindi bumabagsak ang mga presyo ng mga ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.